Kaya yung intention mga kababayan, lahat ng galawan ng majority senators may connection po sa impeachment ni Sara Duterte. Kahit yung investigasyon po na gagawin, magre-resume daw ng investigation po yung Blue Ribbon Committee at gusto pang mag-create ng subcommittee sa pamumuno po ni Marcoleta. Gusto ninyang lunurin ang issue sa impeachment at matuon yung atensyon ng publiko dito sa mga gagawin nila na drama, mga pasabog. Na-gets ninyo kung paano yung galawan po ng Senate Majority? Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Kumusta po kayo? So, dito tayo sa ating mga talakayan. Pag-usapan natin yung kaguluhan sa Senado, yung mga galawan nitong mga Duterte Senators. Kasi si Alan Peter Cayetano, mga kababayan, in-announce niya sa kanyang Facebook live, magsasagawa sila, magre-resume sila ng investigasyon sa flood control. Sabi dito sa report ng News 5, Blue Ribbon Committee investigation sa flood control itutuloy sa June 4. Then sa balita mga kababayan, dito sa Billionaire News, sabi po ni dating Senate President Drilon, Bato amendment mean to hide the truth. Ano yun Mr. Maravillas, na sinasabi ni Drilon na Bato amendment? Yung pag-allow kay Bato mga kababayan na makapag-participate kahit nasa pagtago. Gustong baguhin yung rules ng Senado at bigyang daan mga kababayan yung teleconference. So, sabi ni Drilon, ito anyang Bato Amendment due to its clear connection to a missing lawmaker. May clear connection na niya to a missing lawmaker. Ang issue lang dapat mapayagan ng absentee voting. Ito po yung tinatawag kong Bato Amendment na siyang magbibigay ng pagkakataong bumoto kahit ikaw ay wala sa session hall, sabi ni Drilon. Kaya po pinagtitibay nila yung kanilang majority by allowing absentee voting at kaya po ino-oppose naman ng kabilang grupo ng minority dahil gusto nilang mailabas ito kung anuman ang katotohanan. Konektado po yan at yung maamyendahan, mayroong sapat na numero para maitago ang katotohanan. Kahit nandoon na, kahit nasa kulungan na, pwede silang bumoto dahil sa hindi kailangan ang personal na presence. Kaya yung intention mga kababayan, lahat ng galawan ng majority senators may connection po sa impeachment ni Sara Duterte. Kahit yung investigasyon po na gagawin, magre-resume daw ng investigation po yung Blue Ribbon Committee at gusto pang mag-create ng subcommittee sa pamumuno po ni Marcoleta. Gusto ninyang lunurin ang issue sa impeachment at matuon yung atensyon ng publiko dito sa mga gagawin nila na drama, mga pasabog. Na-gets ninyo kung paano yung galawan po ng Senate Majority? Ang layunin nila, iligtas si Sara para iligtas din nila yung kanilang sarili. Kasi karamihan sa mga majority senators naharap po sa kasong korupsyon, plunder, at kung ano-ano pang mga kaso. Yung latest po, yung obstruction of justice. All of these cases, mga kababayan, na kinakaharap nitong mga majority senators, malulusutan nila pag naiupo nila si Sara Duterte sa eleksyon sa 2028. Yun ang kanila pong agenda. So lahat ng galawan nila, mga kababayan, malinaw na pananabutahe sa kaso ni Sara. Yung ating bansa, lulunurin nila, mga kababayan, sa issue ng flood control para hindi po makaporma yung House prosecution. Nagets ninyo mga kababayan? Malinawan niya Mr. Maravillas. Yun ang kanilang malinaw na galawan ngayon. Pilit nilang dinadivert yung atensyon ng tao papunta sa gawa-gawa nilang investigasyon. Imalinaw po na yung mga members ng committee ng Blue Ribbon, yung dapat imbestigahan kasi sila yung sabit. Diba po? Sila na yung mag-iimbestiga.
kung sino yung nasabit na harap sa mga kasong plunder, mga kababayan, sila yung mag-iimbestiga. Di ba pagsasalaula ito ng proseso, mga kababayan? So malinaw, mga kababayan, yung muling pagbuhay sa isyu ng flood control, hindi siya po paghanap ng hustisya, kundi isa pong desperadong sabotahe nitong mga DDS senators upang iligtas si Sara Duterte sa pamamagitan po ng pagbuwag sa kredibilidad, oras at saka pagkakaisa ng House Prosecutors. Bakit po? Dahil nabubunyag na po yung katotohanan. So nakikita natin maraming senador na nagbubulag-bulagan dahil sa kanilang political bias na malinaw, dahil sa kanilang alyansa, dahil sa kanilang takot sa gumuho ng Duterte machinery. Kaya sila nagpapakalat, mga kababayan, ng maruming laro sa Senado para harangan yung katotohanan. Ganon yung pananaw, mga kababayan, kahit ni dating Senator Senate President Frank Drilon. Yan Bato Amendment meant to hide the truth. Gusto nila na ilihis yung atensyon ng media, mga kababayan, mula sa articles of impeachment papunta sa mga papuputukin nilang mga kontrobersi kuno. Kaya handa kayo, sisimulan nila next week. Huwag tayong pabubudol sa kanila, mga kababayan. Bantayan natin at babasagin natin yung kanilang mga kasinungalingan. So muli nilang binubuhay ang issue sa flood control, mga kababayan, para ilihis yung pansin ng publiko at saka ng media sa proseso ng impeachment laban po kay Sara Duterte. Mas madali pong makuha yung emosyon ng masa sa usapin po ng baha dahil po direktang apektado yung ating mga mamamayan. Kaya po natatakpan yung balita tungkol sa mga seryosong ebidensyang nilalabas ng prosecution, mga kababayan. Ito yung tinatawag na smoke and mirrors strategy. Ay mga consultants itong mga ulupong. Paano linlangin? Diba? May mga strategies sila kung paano linlangin yung publiko. Pero sa aming mga veteran media practitioners, hindi yan lulusot sa amin, mga panlilinlang nila. Kitang-kita na natin ang strategy ng panlilinlang nito mga Duterte senators. Nakita ninyo, walang tigil sa pag-live streaming. Naging vlogger na itong si Alan Peter Cayetano. Hindi siya nagpapa-press con, siya na lang ang nagsasalita kasi magpa-press con siya, baka hindi niya makontrol yung tanong ng media, mabuking yung kanyang agenda. Nagets na ninyo? Sige, ang vlogging ni Alan Peter Cayetano to attack the minority. Sabi po ni dating Senator Dick Gordon, para maisalba niya yung imahe ng Senado, dapat mag-resign na itong si Alan Peter Cayetano. Ito yung sabi ni Gordon kahapon. Nagkalat si Cayetano talagang nasira ang Senado dyan. Kaya dapat siguro mag-resign na si Cayetano para masalba ang imahe ng Senado at dapat ituloy ng impeachment. So dapat impeachment ang ituloy. Nililihis nila, mga kababayan, yung issue papunta doon sa Blue Ribbon na magsasagawa ng investigasyon sa flood control. Sila mismo yung mga sangkot sa flood control scandal. Yung mga members doon, majority po, sangkot sa plunder. O, di ba? Malinaw na pagsalaula, mga kababayan. Anong credibility nila mag-imbestiga na sila mismo yung sangkot? So malamang lilinisin nila yung kanilang pangalan. Di ba? So sa ilalim, mga kababayan, ng rules of evidence, ang pagpapalit ng paksa, malinaw po siyang diversionary tactic. Kapag wala nang maisagot na legal na argumento yung defense, hindi po porket umuulan at bumabaha, absuelto na si Sara Duterte at di na pag-usapan yung articles of impeachment. Tama? Ang krimen ng isa, mga kababayan, hindi po siya nabubura ng di umano'y kasalanan ng iba. Di ba? Umarap dapat sa korte ng impeachment ng may legal na argumento. Huwag dapat gamitin, mga kababayan, yung calamity para i-divert
ang issue. Yun ang script nila mga kababayan ngayon. Tapos, ang ginagawa nila, character assassination. So, malinaw po, ang nilalayon ng muling investigasyon sa flood control ay para guluhin ang takbo ng mga House prosecutors mga kababayan sa pamamagitan po ng pagdudumi sa kanilang mga pangalan. Kung mapapalabas ng Kamara itong mga kongresista ay sangkot sa mga questionabling pondo ng baha, mawawalan sila ng moral integrity. At iisipin ng publiko na pari-pariyo man lang. Pari-pariyo silang kurap. Ano yung intensyon? Para hindi na po paniwalaan yung mga ebidensya laban kay Sara Duterte. Nag-gets ninyo yung strategy nila. So ganon ang kanilang gagawin. Kaya mga kababayan, magbantay tayo. Ililihis nila yung topic. Di ba, mga kababayan? So kapag hindi mo kayang gibain yung ebidensya, ang abogado o ang prosekusyon mismo yung gigibain. Ito yung maruming laro nitong mga DDS senators. Dodomihan nila yung pangalan nitong mga House prosecutors para palabasin nila na walang moral ascendancy para mag-imbestiga. Nagets na ninyo ang kanilang intensyon. Ngunit tandaan natin mga kababayan, ang ebidensya po ay may sariling boses. Kahit putikan pa yung mga taga-usig, ang mga dokumento, mga resibo, at mga testimonies po laban kay Sara Duterte, mananatili pong admissible at matibay po sa harap ng batas. At isa pang strategy na gagawin nila yung tinatawag na resource depletion mga kababayan. Isang paraan ito ng political attrition o pag-ubos sa energy o panahon at sa focus sa kaso. Kung mapipilitan ang mga House prosecutors mga kababayan na ipagtanggol yung kanilang mga sarili sa issue ng flood control, mahati po yung kanilang atensyon at hihina yung kalidad ng kanilang paganda ng mga matitibay na ebidensya sa paglilitis. Then comes the dilatory tactics na gusto nilang gawin. Lolonorin po ng mga kalyadong senador ni Sara ang Kamara sa mga walang kwentang investigasyon para kapusin po sa oras yung prosekusyon. Ito po ay isang malinaw na sabotahe sa due process. Ngunit sa tingin natin mga kababayan, nagkakamali sila ng kalkulasyon. Ang House prosecutors ay binubuo po ng mga bihasang mambabatas at mga legal minds na kaya pong mag-multitask. Hindi po hina yung kaso ni Sara Duterte dahil lang sa kanilang mga panggugulo. Bagkus lalo nitong pinapakita sa publiko na takot yung DDS camp na lumabas po yung buong katotohanan sa lalong madaling panahon. Then yung style na lagi nating naririnig, divide and conquer. Gagamitin nila yung sensitibong issue ng pondo sa infrastruktura upang magtanim po ng hidwaan sa loob po ng koalisyong nagsusulong ng impeachment. Ang pag-ungkat mga kababayan sa pondo ng mga distrito ay maaring magdulot ng hinala at pag-aaway sa pagitan ng mga mambabatas na magre-resulta sa pagkabuwag ng kanilang nagkakaisang hanay laban kay Sara Duterte. Then magpapalitaw sila ng mga frivolous insinuations. Sinusubukan ngayon ng mga DDS senators na magpakalat ng mga intriga sa pamamagitan ng pag-ungkat ng mga pondo ng mga distrito. Para ano? Para mag-away-away po ang mga miyembro ng Kamara. Nag-gets ninyo ang mga strategy nila? So ang maruming taktikang ito mga kababayan ay hindi uobra sa koalisyong pinagbuklod ng prinsipyo at pananagutan, accountability. Ang pondo ng bawat distrito ay dumaan po sa legal na proseso ng GAA, abang yung pondo po ni Sara ay may malaking question sa batas. Kaya nga ito ang subject ng impeachment cases. So susubukan nila ngayon as part of the desperation yung mutual assured destruction mga kababayan. So ang investigasyon sa baha ay nagsisilbing panakot o panabla nila para para pilitin yung Kamara para makipagnegosasyon.
Ang implikasyon ng estratehiyang ito mga kababayan ay simple. Kung itutuloy ng prosecution ang pagdidiin sa Vice Presidente, ilalabas din namin yung mga propaganda na magpapabagsak din sa ilang members ng House of Representatives. Madaling sabi, tatablahin nila. So ito po yung simpleng extortion in the guise of oversight. Ang strategy ito, na kapag bumagsak kami, isasama namin na kayong lahat. Tatak Duterte. So hindi po matatakpan ang pagbaha ng ebidensya laban po kay Sara Duterte sa pamamagitan po ng maruming mga propaganda, pag-atake sa credibility ng House prosecutors. Ngunit maigi na malaman agad ng ating mga mamamayang Pilipino ang mga plano nitong mga Duterte-aligned senators upang hindi maidlip ang taong bayan sa tunay na pananagutan. Kaya tama itong sinabi po ni dating Senator Drilon. Lahat ng galawan na nakikita ninyo para pagtakpan daw yung katotohanan. Ganon din ang pananaw mga kababayan ni Jarius Bundok, isang veteran columnist sa Philippine Star. Sabi niya, Marcoleta's remote voting aims to thwart evidence against Sara Duterte. Kinot din niya si dating Senate President Franklin Drilon. Sabi niya, that will be the public unraveling of Sara. Former Senate President Franklin Drilon told newsmen Wednesday, that's why they want remote voting to quash damning evidence and testimony. Hindi kaya nila kasi mga kababayan na baliktarin yung napakabigat na mga ebidensya na hawak ng prosecution. Kaya they're moving heaven and hell para hindi matuloy ang presentation. At kung matuloy, kailangan nilang sirain ang credibility ng prosecution para hindi paniwalaan mga kababayan. Ganon ang strategy nito mga Duterte senators na nakakalungkot na dapat hindi nila ito ginagawa kasi they are sitting as senator judges. Di ba po? Dapat impartial sila pero wala po eh. Talagang binaboy na nila yung Senado. Pinakita na nila yung kanilang totoong kulay. They're not senators of the Republic. They're senators of Duterte. Kasi nga po, pare-parehas po sila. Pare-parehas na harap sa kaso. Kita ninyo? Majority senators, puro may kaso, haros, karamihan sa kanila, majority of them ay nahaharap sa kasong plunder at kung ano-ano pa. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am a worldwide amazing pure organic barley powder drink mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients. Tulad po nitong si Yulitan, isang ovarian cancer survivor. Sabi niya, barley did not just save my life. It gave me a new life.
In 2019, Yuli faced the fight of her life, and through surgery and harsh chemotherapy, I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya, immune system booster, and trusted by survivors. For your inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales. Eileen Closet po, nakabase sa Amerika. Yan yung kanyang online selling po. Pwede kayong mag-message sa kanya. Every Sunday po siya, 7 o'clock in the evening. Ngayong Sunday, mamaya po, Philippine time.